Puntahan po natin ang Radyo La Verdad 350 kay Attorney George Garcia. Good morning, Attorney George. Attorney George. Mukhang hindi nakakonect. Wala pa. Yan. Ayun, good morning Kong Erin at good morning sa lahat ng ating mga kasamahan sa Good Morning Kuya. Naku, Attorney George, yung Oo. mga newspapers ngayon mukhang isa yata ang topic eh. Naku, front page pa, Kong Erin, front page. Kaya nga nakakagulat. Anong tingin mo, Attorney George? Una medyo palagay ko, Kong Erin, naunawaan ko ang nararamdaman ng ating Pangulong Noy, Kong Erin. Kaya lamang, mukhang hindi tama sa puntong ito sapagkat para sa akin, hindi ito akma dahil palagay ko kinakailangan ang dating sa kanya ngayon, ang tingin dapat ng sambayanan ay ang ating Pangulo isang statesman na talaga. So alam mo naman na medyo pabagsak ang kanyang rating, ang performance rating ng administrasyon. Siguro sa puntong ito, mas mahihila yung rating o yung pagtingin ng sambayan ng Pilipino sa administrasyon niya. Yung sinasabi ng ating Pangulong Noy, Kong Erin, na pakikinggan naman niya ang boses ng kanyang mga boss. Ang boses ng kanyang mga boss ay nakalagay sa ating saligang batas at ang nakalagay sa ating saligang batas, ang presidente ay meron lamang isang termino. Para sa akin siguro mas maganda sa puntong ito, irespeto natin ang ating saligang batas. At finally, Kong Erin, gusto ko lang din pong mapaalala sa lahat ng ating mga kababayan, yung pong saligang batas natin, nung ginawa yan noong 1986, talagang inilagay yan ng ating mga drafters o yung mga framers ng Constitution, yung kapangyarihan ng mas malawak na kapangyarihan ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin, ang Korte Suprema ay kinakailangang pambalanse sa makapangyarihang executive at makapangyarihang legislative. O nga, Attorney George, sabi ko nga kanina kay Kuya, ito ay reaksyon nga sa nangyari nung martial law na kung saan parang nakatali yung kamay ng Korte Suprema at walang magawa. Ngayon, nakita ng mga framers ng Constitutional Commission noong 1986 na kailangan bigyan ng konting kapangyarihan para matignan kung may factual basis nga yung pagdedeklara ng martial law, pagkakaroon ng suspension ng writ of habeas corpus. So, tingin ko tama lang na magkaroon ng ganitong kapangyarihan ng Korte Suprema. Tama ka dyan, Kong Erin. Alam mo, merong isang desisyon ng Korte Suprema. Ang sinasabi ay ganito: when the Supreme Court declares a law unconstitutional, it does not assert itself superior over the executive or the legislative. Yeah. It declares the superiority of the Constitution. Yes. Yun sana ang ating tatandaan lagi. Ayaw nyo man o gusto nyo doon sa provision ng saligang batas, yan po ay ang sentimiento ng ating mga kababayan, ng ating nasambayan ng Pilipino. Nung ginawa nila ang saligang batas, nung ito'y kanilang inaprubahan, lahat ng nilalaman na yun ay kanilang inaprubahan. So ito yung ito yung kontrata natin sa ating gobyerno. Sana naman yung gobyerno natin ay sundin ang saligang batas, lalong-lalo pa nga, Kong Erin, na ito ay naipasa sa kapanahunan na ang namamahala ay ang nanay ng ating Pangulong Noy. Kaya nga itong balitang ito, pihado, magiging laman ng balita sa mga susunod na araw at maliban natin, George, hanggang sa susunod na linggo. Tama yan, Kong Erin, at sana lang ma-clarify ng ating Pangulo ang kanyang naging pahayag kahit paano man lang yung mga agam-agam, yung mga, alam mo naman, yung mga doubting Thomases ay mas maliwanagan dahil sa puntong ito, ang kailangan natin hindi yung pamumulitika, hindi yung usapan tungkol sa term extension, kung hindi yung pagbaba ng mga pangunahing bilihin at pagpapasaayos ng ating ekonomiya at ng ating bansa. Okay, sige. Take it away, Attorney George, sa Radyo La Verdad 1350. Maraming salamat at good morning, Kuya. Of course, huwag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik pa rin ang inyong paboritong programa sa umaga, ang Good Morning, Kuya!